Pag-usapan natin mga kababayan yung impeachment laban kay Sara Duterte kasi marami na yung naiinip. January 8 na niya Mr. Maravillas. Ano na, naduduwag ba yung majority members ng Congress? Kasi until now hindi pa gumagalaw. At yung inaasahan na fourth impeachment po na ipafile, sabi nung Monday. Wednesday na ngayon, wala pang pinafile. Ngayon, sabi kasi dito mga kababayan sa balita, ayan report from Philippine Star, Solon seek more time to endorse impeachment complaint versus BP Sara. Ito naman, sabi dito sa balita ng Daily Tribune, Solon's worry of backing BP Sara impeach bid. Sa members daw, hesitant to sign one of the impeachment petitions for fear it would boomerang on them in the coming midterm polls. Yan yung mga lumalabas na balita mga kababayan, lalo na yung mga taga Mindanao. Kasi kahit papano po, yung mga Duterte kasi may impluensya pa rin sa ilang lugar sa Mindanao. Ito pa ang balita, Solon Bears condemns death threats amid BP impeachment issue. Nagsabi niya na may death threat siya si Franz Castro ng AK Party List. Isa sa mga nagsusulong mga kababayan, nag-file ng impeachment yung kanyang grupo. In-endorse niya mga kababayan yung second impeachment. Di ba yung una na impeachment, yung Akbayan. Sinundan mga kababayan ng Makabayan Black, grupo ng Makabayan Black, grupo ni Colmenares, Arlene Brosas, Raul Manuel, tapos itong si Franz Castro. Then yung third impeachment, endorsed by Congressman Bordado, isang kaalyado ni Leni Robredo, taga Naga City. Ngayon, yung fourth impeachment na sinasabi, wala pa po. Kaya naiinip na po mga kababayan yung mga gustong-gusto nang matanggal si Sara Duterte. Ngayon, pag-usapan natin, bakit ganon? Ano ang nangyayari? Naduwag ba yung majority ng members ng Congress? Kasi yun ang yun lagi ang sinasabi ng kampo ng mga Duterte. Laging may hamon po sila. But before natin mga kababayan pag-usapan tungkol dito sa impeachment complaint, kailan na ba ito susulong? Bakit hindi pa pinapadala? Tinatransmit sa Office of the Speaker kay Speaker Martin Romualdez. Ano ang nangyayari po? Click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Dito ang ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating kwento tungkol dito sa impeachment complaint. Tambak na po yung impeachment complaint kay Sara Duterte pero hindi pa po sumusulong. Ngayon, yung nasa minority group, masyado ng langkag, inip, langkag po sa Bicol, nainip na sila. Gusto na nilang simulan mga kababayan ng diskusyon.
Yung super majority po, tahimik sa issue. Until today, tahimik po. Ano niya Mr. Maravillas, bakit ganon ang ugali ng super majority? Itong mga members kasi po, mga kababayan ng super majority, most of them, mga seasoned politicians. Hindi sila basta gumagalaw, hindi sigurado. Ganun po, mga wise yan. Kaya nga sila mga seasoned politicians kasi wise. Hindi basta sila sumusugod, mga kababayan. Hinihintay nila yung tamang timing. Sabi sa kanta, paulit-ulit nating sinasabi, wise men say, only fools rush in. Ang mga taong nagmamadali sa pagdidesisyon o sa paggawa ng aksyon, mga kababayan, pag ganon yung mindset mo, mentality mo ganon, ang ibig sabihin yan, hindi ka wise, isa kang mangmang. Because, sabi sa kanta, sabi daw ng mga matatalino, mga wise men, only fools, mga mangmang lang ang nagmamadali. Kaya pag kayo'y nagmamadali, kasama ka doon sa mga mangmang. Di ba? Right timing po. And everything, there is a season in time. May tamang pagkakataon, mga kababayan. Pag ikaw ay gumalaw, siguraduhin mong dapat siguraduhin ninyo bullseye. Ibig sabihin, yung kalaban, siguradong checkmate. Kung sa chess, mga kababayan, checkmate agad. Ganon, mga kababayan, yung ating mga nasa super majority. Sabi dito sa balita, Solon seeks more time to endorse impeachment complaint versus BP Sara. Yan yung sabi, mga kababayan, ni House Secretary General Reginaldo Velasco. Sabi po niya, well, those are the House members who requested that I'll give them some more time to either endorse one of the 3 complaints filed earlier or endorse another complaint, and that will constitute the 4th impeachment complaint. Sabi po yan ni House Secretary General Reginald Velasco. Yung super majority, mga kababayan, ng Congress, hindi siguro kumbinsido sa articles of impeachment na final or sa mga impeachment cases na final, yung 3. Kaya pinag-aralang mabuti po. Hindi pa nga po nakarating sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. So nire-review nila ng mabuti. Siguro yung tamang timing nga po. Habang nagre-review sila, kung alin doon ang dapat nilang i-endorse, sabi nga natin, malamang sa malamang, para siguradong magtatagumpay yung impeachment, matatanggal si Sara Duterte, may mga tao na rin na kumakausap sa mga members ng Senado, sa mga senador na uupo sila, di ba, bilang mga senator judges. Kasi pag hindi po, na-impeach nga sa Congress tapos hindi man na-convict sa Senado, wala rin. Pagtatawanan sila ng kampo ng mga Duterte. Pag ganyan. Kaya hindi kailangan pong madaliin. At pag nakita po siguro na they have now the majority support from the Senate, then isa-submit na po nila yan. Mga kababayan, itatransmit na nila yan. Madali lang naman. Ang kailangan lang naman, mga kababayan, maka-obtain ng 103 yata. 103 signatures from Congress. Pag nag-decide yung super majority, tapos na po yan. Pero kailangan sigurado na mako-convict si Sara sa Senado. Yun ang atin pong reading. Personal na reading natin, mga kababayan. Hindi natin sinasabi na yan yung sinabi ng majority. Di ba? Pero madali naman pong mabasa ang kanilang mga aksyon based sa mga previous experiences natin sa mga impeachment na nangyayari po. Kaya sabi po ni Velasco, yung delay niya sa endorsement may be due to the lawmakers weighing the potential impact their support could have on the upcoming 2025 midterm elections. So yun din ang tinitingnan. Ano ba yung potential impact nito? Ina-assess muna nila kung may impluensya pa yung mga Duterte. Kung marami pa yung mga sumusupport ng mga Pilipino. May mga pa-survey siguro sila sa bawat distrito. Kumusta niya? Mabango ba ang mga Duterte o ang bantot-bantot na?
Pag nakita nila na talagang negative na po ang mga Duterte sa masa, wala nang impluensya para maapektuhan yung kanilang re-election bid, tutuluyan na yan mga kababayan. Ganun lang po eh. Mga wise po yan, mga kababayan, kasi sabi nga natin, they are seasoned politician, sigurista. Nang tanungin po si Velasco kung bakit hindi pa po na itatransmit or refer to the House Speaker, sabi po niya, he is waiting for the fourth impeachment complaint to ensure all cases are reviewed together, avoiding a focus solely on the current submissions. Para isahan na lang mga kababayan, kaya hindi pa tinatransmit. Siyempre, may instruction yan galing sa taas mga kababayan. Hindi man yan gagalaw po si House Secretary General Velasco without instruction galing po sa taas. Yung taas, maybe from the speaker mismo or sa Palasyo Malacanang. Di ba? Wag muna niya kayong gagalaw dyan. Dapat may kumpas. Di ba? So sabi dito, the House members are interested that whatever complaints they will file or they will endorse will be referred to the Speaker at the same time. You know, one package anya, sabi ni Velasco, emphasizing the need to give incoming complainants a fair chance. Madaling sabi, credible yung mga statements na may fourth impeachment complaint na ipafile, kaya hindi pa po nire-refer. So may instruction siguro na wag mo na niya kasi may binubuo pa kami. Ito niya sigurado kasi yung mga naunang complaints niya mahina. At saka isa pa, yung credit kasi po, nakikipag-unahan yung minority. Kasi siyempre, pampolitika din nila. Pabida din yung mga nasa minority para isipin ng mga mamamayang Pilipino na sila ang bayani. Sila yung hero. Ganun lang po yan eh. Kaya nakipag-unahan yung mga dilawan, yung makabayan, yung akbayan. Nag-unahan sila na mag-file. Nauna yung akbayan, pangalawa yung makabayan, pangatlo yung dilawan. Iwala man po silang majority support. They belong to the minority. O ngayon, kung ang fourth impeachment i-file at sa unang balita na lumabas tungkol dito sa fourth impeachment, sabi ni Secretary General Velasco, it will be endorsed by the majority members. Pag na-file ito mga kababayan, all the credit hindi po mapupunta sa minority, kundi sa majority. Ganon lang po yan mga kababayan. So lalabas yung mga previous complaints, impeachment complaints, baliwala po. Anyway, majority rule, mga kababayan. Tama po? Hindi pwede po, mga kababayan. Reading ko man lang ito, Hindi po pwede po na ang kredito sa pagtanggal sa Vice Presidente through impeachment po ay mapunta sa minority. Hindi maaari. Kahit man po ako ang speaker, hindi ko yan papayagan. Patutulugin ko yan dyan. Kung ako. Kung ako ang speaker, patutulugin ko yan kasi nakikipag-unahan para makuha yung kredito. Nag-unahan yung dilawan, makabayan, at akbayan. Nauna yung akbayan, sunod makabayan black, sunod dilawan. So, lalabas sila po yung bida. Papayag ba ako noon kung ako yung Speaker of the House? Nagets na ninyo? At dito ninyo mga kababayan maintindihan kung bakit after na may file yung impeachment o nag-impeachment complaint, nagsalita yung ating Pangulo. Sabi ng ating Pangulo, it will be a storm in a teacup. Magugulo lang anya. And Sara Duterte anya is unimportant. Nagigets na ninyo kung bakit? Immediately po nagsalita yung ating Pangulo. He is not supporting any impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At sabi pa niya, nang sabihin ni Sara, that we reach a point of no return na niya sa aming relasyon. Sabi ng ating Pangulo, never say never. Pero ngayon, biglang tinanggal mga kababayan ng ating Pangulo as member ng NSC, National Security Council, si Sara, si Digong, at iba pang mga former presidents.
which is, sa reading natin, this is an open declaration of war. And then so, pag ang fourth impeachment in-endorse ng supermajority, ng majority black or majority members ng Congress, ang ibig sabihin yan, may basbas na. Nagets ninyo? Supermajority na yung gumalaw. Reading between the lines, yan po ang basa natin. Ito, si Abante, mga kababayan, member ng majority black. 4 days ago, ito po yung kanyang statement as published ng Impact Leadership. Kaya yung basa natin po, malamang sa malamang tama ang ating basa kung bakit po hindi pa gumagalaw yung supermajority, yung majority members ng Congress. Ayan sabi niya, impeachment complaints versus Sara may gain support niya in-house but face uncertainty in Senate. Sabi niya po, kami ay bulag pa rin sa gagawing impeachment sapagkat wala naman talagang kumikilos at walang pagkilos pa. Although 3 ng impeachment charges ang naibigay, sabi po niya sa isang interview. He suggested that the impeachment might advance depending on lawmakers' actions, many of whom are still on vacation niya. So, it might be achieved, no? Siguro kung talagang aanuhin natin ang ating mga kasama hanggang ngayon, nasa bakasyon pa sila No, ititingnan po nating maigi kung anong pagkilos ang gagawin po ng bawat isa. He admitted that the upcoming campaign period for the 2025 midterm elections could delay proceedings. Ayaw nating madaliin ang proseso dito na hindi natin talaga mapapanindigan ang impeachment process na ito sapagkat hindi naman tayo ang magiging judge dito Prosecutor lamang ang House. Later on, pupunta ng Senado yan and we do not even know sa Senate kung talagang magtatagumpayan. So, sakto po yung ating mga analysis. So, kung gumalaw yung majority black, mag-endorse po ng impeachment. Ang ibig sabihin niyan po, nakumbinsi na ng mga kaalyado ng majority black ang majority din na members ng Senado to convict Sara Duterte. Kaya hindi po nila minamadali. So malamang sa malamang ngayon, abang nasa bakasyon sila, may mga pag-uusap na nangyayari between those who are pushing for the impeachment complaint or the impeachment versus Sara na members ng majority. Ginagapang na, mga kababayan, ang majority ng members ng Senado para sigurado sila na pag pasa sa Senado ang articles of impeachment mga kababayan, yung mga uupo na senator judges will convict Sara Duterte. Kung yan mga kababayan ay makita ng majority na imposibleng mangyari, ngayon palalampasin nila mga kababayan ang eleksyon. Para yung mga kaalyado ni Sara, ng mga Duterte sa Senado, mapalitan mo na. Siyempre, mag-intensify niyan ang kampanya to reject those allies of Duterte in the Senate. On the local level, yung mga congressmen po, malawak yung kanilang impluensya. Grassroots sila, remember? Mga district representative sila. Sila yung may direktang impluensya sa mga botante other than the mayors, the governors. It is our congressmen ang may malakas na impluensya sa bawat distrito. Malamang sa malamang, ikakampanya ng mga congressmen sa kanilang bawat distrito na huwag iboto ang mga senador na allied sa mga Duterte para pag halimbawa natalo sila bago na yung komposisyon ng Senado, tuloy na yung impeachment. Nagets na ninyo po, mga kababayan. Kaya hindi po minabandali ng Congress ang pagsulong ng impeachment kasi hindi sila sigurado by his own admission mismo. Yan mismo yung sinabi ni Abante. Later on, pupunta ng Senado yan. And we do not even know sa Senate kung talagang magtatagumpay yan. Sigurista po yung ating mga congressmen. So ang barometro po, mga kababayan, ay yung support ng majority ng members ng Congress. Pag isinulong ng majority ang impeachment, sigurado na sila na may number na po sa Senado. Pag hindi po, tahimik muna.
Anyway, marami pa po mga kababayan na dapat asikasuhin sa Congress. Ito nga po, sabi ng ating Pangulo, restore defunded programs. Yan yung pahayag ng ating Pangulo sa 18th full cabinet meeting kahapon. Yan Marcos tells cabinet to bring back critical initiatives. Sabi diyan, President Marcos wants key socio-economic programs originally contained in the National Expenditure Program or NEP but defunded by Congress in the 2025 national budget to be restored and implemented. The Chief Executive told members of his official family to take a second look at the cancelled programs with an emphasis on how to put them back on track. So sigurado, imi-meeting mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung LEDAC, Legislative Executive Committee, para i-discuss po ito. Kakausapin niya yung mga members na yung leadership ng Congress. So maraming dapat pang ayusin. Marami pang dapat na pagtuunan ng pansin, priorities yung Kongreso. Pag kasi isinulong nila ngayon, yung impeachment po, kakainin yung panahon nila sa impeachment trial. So, there is perfect time for everything. Yun ang tinitingnan ng ating gobyerno. Anyway, sabi ng ating Pangulo, si Sara naman niya is unimportant. Kaya hindi niya sinuport yung impeachment na sinulong ng mga nasa minority. Pero pag sinulong ng majority, ibig sabihin may... Tama ba? O ngayon, tinanggal si Sara as member ng National Security Council. Sabi ni the little president, E.S. Bersamin, si Sara niya, irrelevant. You see? So sabi ng ating Pangulo, we have to re-examine so that the programs that we wanted, that we put in the NEP, can somehow be restored. For the rest of the departments, I need you to give me the priorities, the things that we prioritize in the NEP, that we have, that were removed in terms of budgeting, in terms of appropriation, sabi po niya. Marcos said, many items need funding, citing the 12 billion decrease in the budget for road maintenance, the 500 million reduction in the funding for routine bridge maintenance, and the 21 billion budget cut for feasibility studies. Sabi ng ating Pangulo, he wants to know what became of each department's budget allocations, specifically the funds for critical projects. So marami pang dapat na pag-usapan na kailangan yung full attention ng ating mga congressmen, especially the majority ng ating mga congressmen. So naintindihan na ninyo po kung bakit hindi pa gumagalaw yung impeachment complaint. 3 ng impeachment complaint ang isinampa laban kay Sara Duterte, pero hindi pa po hindi pa gumagalaw. Maghintay lang po tayo ng tamang tiyempo. There is perfect time for everything. And wise men say, only fools rush in. Tama ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Tinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.